Dadako po tayo sa ating aralin. Marami sa atin inalala at inaalala ang sinasabing araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang mismong salita o mismong ipinangaral ni Hesus na naglalarawan ng kanyang misyon, ng kanyang pagparito para sa sangkatauhan. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at yung English ay New King James Version. Ang pangunahing talata na ating pag-aaralan ay mula sa John chapter 10 verse 10 hanggang 11. Juan chapter 10 verse 10 hanggang 11. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Jesus, tayo po ay naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay naparito noon sa lupa, sinilang siya, nagkatawang tao, namuhay, nangaral ng salita ng Diyos, ipinako at namatay sa krus at muling nabuhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, umakyat sa langit at muling babalik sa takdang panahon. Naniniwala po tayo na buhay ang ating Panginoong Hesus. At dahil buhay si Hesus, meron tayo ngayong buhay. Buhay na galing sa Panginoon. Sabi nga, I have come that they may have life. Ito po yung title ng mensahe sa atin ngayon. No? At yung buhay o life na sinasabi dito ni Jesus, yun yung ating bibigyang linaw. Sa pangangaral po ng ating Panginoong Jesus at paghahayag niya ng kanyang sarili bilang isang mabuting pastol, sinabi ni Jesus dito sa mga kausap niya, sinabi ng Panginoong Jesus sa mga nakikinig sa kanya, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay. Sabi po ako'y pumarito. Ibig sabihin, pumarito, dumating si Jesus. Nagpunta siya kahit hindi natin siya tinawag, kahit hindi natin siya in-invite. At siguro kung tayo ang papipiliin dahil sa pagiging makasalanan natin, baka nga hindi natin talaga imbitahin si Jesus na pumarito. Ngayon pa nga lang po, sa buhay nating ito, sa pangkasalukuyan, alam natin na babalik ang Panginoon. Pero, maaaring marami sa atin dito, ayaw pa. O kaya, wag mo na Lord, wag ka munang babalik. Pero dito po, sa unang pagparito ni Jesus, pumarito ang Panginoon bilang katuparan ng pangako ng Amang Diyos. Pumarito si Jesus dahil tapat ang Amang Diyos at hindi kaya ng ating Ama na sumira sa kanyang mga pangako. At pumarito si Jesus dahil din po ang ating Panginoong Jesus mismo ay tapat at umiibig sa ating Ama. Kahit alam ni Jesus na kung ano yung mangyayari sa kanya sa pagparito niya sa lupa, tumuloy pa rin siya, pumarito pa rin siya. I have come, sabi ng Panginoon. Pumarito siya kahit alam niya na marami yung itatanggi siya, ikakaila siya, itatatwa siya. Pumarito pa rin ang Panginoon kahit alam niya marami ang hindi siya kikilalanin, hindi siya igagalang, at hindi siya susundin. Pumarito si Jesus kahit alam niyang hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Pumarito siya kahit hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig, hindi tayo karapat-dapat sa pagliligtas niya. Hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon, pero pumarito ang Panginoon. Para saan po? Ayon dito, upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Anong klaseng buhay po ito? Liwanagin po natin ito. Madami kasi tayong definition ng life o kaya ng buhay. At kadalasan yung definition natin na yun, mali yung pagkaunawa natin o kaya malayo yung pagkaunawa natin sa ibig sabihin ng buhay na sinasabi dito ni Jesus. Ang Panginoon ay pumarito para magkaroon tayo ng buhay. Ang buhay sa Panginoong Jesus, ganito natin dapat makita. Una, ang buhay na sinasabi ni Jesus ay ang buhay ay hindi pansarili at hindi puro trabaho lamang. Ang buhay natin ay hindi para mabuhay lamang tayo.
Hindi para maging abala lamang tayo at hindi para maging matagumpay lamang tayo sa mga makalupang bagay. Basahin po natin itong Ecclesiastes chapter 4 verse 8 o Mangangaral chapter 4 verse 8. Isang taong nag-iisa, walang anak o kapatid man, gayon may walang wakas ang lahat niyang pagpapagod, at ang kanyang mga mata ay hindi nasisiyahan sa mga kayamanan. Kaya't hindi niya itinatanong, para kanino ako nagpapagod at pinagkakaitan ko ang aking sarili ng kasiyahan. Ito man ay walang kabuluhan at malungkot na bagay. Ang ating buhay po ay hindi para magpakapagod lamang tayo sa mga bagay dito sa lupa. Ayon dito, hindi magtatapos ang ating mga ginagawa. There is no end to all His labors. Lalo na po sa mga adult, no? Yung mga nasa wastong edad na, hindi natatapos ang gawain natin sa buhay. Laging may gagawin, laging may kailangang tapusin. At pagkaminsan pa, sa ilang pagkakataon, laging kailangan nating maging magaling para manalo, para masabing nananalo sa buhay. Sabi po dito ng Mangangaral, this is also vanity. Anumang pagpapakapagod para magkamit ng tagumpay, ito man ay walang kabuluhan. Sabi dito, malungkot na bagay. Sabi po dito. May nabasa akong kasabihan sa English. Sabi po, success produces life. Ibig sabihin, may mga tao na yung definition ng buhay ay matagumpay na buhay. Kapag matagumpay ka, yun yung meaning ng buhay. Pero parang hindi naman, no? Kasi marami tayong nakikitang successful, marami tayong nakikitang matagumpay na mga tao, pero sa kaibuturan o kalaliman ng kanilang puso, miserable pa din yung kanilang buhay. Kaya po, yung buhay na ibig sabihin dito ni Jesus sa ating pinag-aaralan, ang ating buhay ay hindi pansarili lamang at ang ating buhay hindi puro trabaho lamang. Ikalawa, ang buhay ay hindi sa kayamanan at sa mataas na kalagayan sa lipunan. Ang buhay po ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng possessions and positions. Sabi pa din po sa Ecclesiastes sa chapter 5 naman, verse 10, Mangangaral chapter 5, verse 10, siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi, o siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Yung lifestyle na walang katapusang paghahabol sa kayamanan, this is also vanity. Ito man ay walang kabuluhan. May mga tao po na yung definition sa buhay, dapat mayaman ka, dapat makapangyarihan ka, sa buhay dapat sikat ka o kaya mataas yung katungkulan mo sa lipunan. Sinasabi po dito, walang kasiyahan at walang kabuluhan ang pag-ibig sa salapi. Hindi po masama yung paghahanap buhay. Hindi po masama yung magkaroon ng salapi. Pero, huwag sanang umikot na lamang sa salapi ang ating buhay. At ikatlo po, ang buhay na sinasabi ni Jesus, hindi isang buhay ng kasiyahan o pleasure. Masarap po ang buhay, pero nakakapagod. Kaya maraming tao, ang pangarap at ang definition ng buhay, makapag-retire sa malawak na lupain sa probinsya, o kaya makapagpatayo ng isang sa beach house na lugar, o kaya sa ilan, manirahan sa isang bansa na maunlad. Kaya ang goal po, magtrabaho ng magtrabaho, mag-ipon ng mag-ipon, hanggang dumating yung araw na puro ginhawa at pagpapasarap na lang sa buhay at masasabi niyang, ito ang buhay. Ganito ang definition ng buhay. Kasiyahan o pleasure. Maging maingat po tayo na huwag tayong mahulog sa patibong ng dyablo gamit yung mga kaisipan na bibigyan tayo ng tunay na kasiyahan o pleasure dahil sa mga makakamit nating tagumpay at yaman dito sa mundo. Maging maingat po tayo doon. Hindi totoo or hindi sapat yung mga kayamanan na makakamit natin at tagumpay na nagmumula dito sa mundo para magtamo tayo ng tunay
at pangwalang hanggang kasiyahan. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 1, verse 8, lahat ng mga bagay ay nakakapagod. Higit sa masasabi ng tao, ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan, ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan. Pagpapakita po ito na maraming tao maginhawa sa buhay, pero miserable, hindi nasisiyahan, walang kabusugan. Napansin po ba ninyo kapag pinilit nating magdagdag ng mga bagay na tingin natin makakapagpasaya sa atin at tingin natin maghahatid sa atin ng pleasure, kahit po makuha natin yung mga bagay na yon, pahaba naman ang pahaba yung mga listahan na gusto pa nating makuha na sinasabi natin nagbibigay ng pleasure. Kahit nakuha na natin yung una, yung ikalawa, hahaba ng hahaba yung listahan. Na kahit ano po yung makamit natin sa buhay, lalong dumadami naman yung gusto natin. Halimbawa po, dati, nagsusumikap tayo para makabili ng isang gamit tulad ng, kunyari, cellphone. Natingin natin, yung unit na yon, masisiyahan na tayo doon. Mata natin, masisiyahan na, mabubusog na yung mga tenga natin. Pero tingnan po ninyo, nakailang palit na tayo ng cellphone, pilit pa nating hinahabol yung mga bagong modelo na lumalabas taon-taon. Kapag nakuha natin yung gusto natin, meron naman tayong bagong gusto. Na feeling natin, yun yung magbibigay kasiyahan sa atin. Na kahit anong idagdag natin sa buhay natin, parang lalo lang humahaba yung listahan ng mga gusto natin. So, ang buhay na sinasabi dito ni Jesus, na matatamo ng mananampalataya, ay ang matatamo natin, kaya naparito si Jesus, hindi ang buhay na pansarili at hindi puro trabaho lamang. Hindi po yung ganong buhay. Hindi din buhay sa kayamanan at mataas na kalagayan sa lipunan. Hindi po yun yung buhay na sinasabi dito ng Panginoong Hesus. At hindi isang buhay na puro kasiyahan o puro pleasure lamang dito sa mundo. Ang buhay ay hindi tungkol sa mga bagay lang dito sa lupa. Yun yung sinasabing buhay dito. Kundi po, ang buhay na matatanggap natin ay buhay na may Jesus. Meaning po, ang matatanggap natin ay si Jesus mismo. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay. At si Jesus ay alam nating higit siya sa anumang kayamanan. Ang Panginoong Jesus ay higit sa anumang tagumpay at kapangyarihan sa mundo. Jesus is always better kung ikukumpara yan sa ano paman. So, pumarito si Jesus para magkaroon tayo ng buhay. Ibig sabihin, pumarito si Jesus para magkaroon tayo ng Jesus. Paano ba yon? Sabi po dito ni Jesus, ako ay pumarito upang magkaroon ng buhay, upang sila ay magkaroon ng buhay. Pumarito si Jesus upang magkaroon tayo ng Jesus. Basahin po natin itong sinabi ng Panginoon patungkol sa kung sino siya. Then tandaan po natin itong sinabi dito ng Panginoong Jesus na ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay. Sa John chapter 14 sa verse 6, natin yung pakinggan natin yung sinasabi ng Panginoon patungkol sa kung sino siya. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus, ayon dito, ang isa, si Jesus ang buhay. Kailangan po nating makita ito na ang ating buhay ay si Jesus. Minsan, nahihirapan tayong balansehin yung mga ginagawa natin. Ang dami nating mga priorities. Trabaho, personal time, kasama na din dyan yung ministry natin, o sa pamilya natin, mga anak, mga asawa natin, pati mga pinaglilibangan natin. Ang dami nating priorities. Pero sa lahat ng priority natin sa buhay, dapat po, wala dapat kapantay ang Panginoong Hesus. Bakit po? Dahil ang buhay natin ay si Jesus. Minsan, feeling natin, ang buhay natin, yung pamilya natin. Kaya kapag may nawala sa pamilya natin, parang ayaw na nating mabuhay. O kaya minsan sa mga may asawa po na feeling natin, yung buhay natin, yun yung asawa natin. Hindi po natin sinasabi na baliwalain natin yung pamilya natin o yung asawa natin.
Ang sinasabi po natin dito, ang top priority po natin dapat ay si Jesus kasi siya ang buhay natin. Ang mag-asawa po, pagka minsan may problema. Ano kaya yung reason? Hindi laging dahilan na kulang yung oras ninyo sa isa't isa, kundi maaaring may problema ang mag-asawa dahil kulang sila sa oras para sa Panginoong Hesus. Nagkakaproblema yung mag-asawa at iniisip ng bawat isa ang solusyon yung kanilang asawa na kailangan para masolusyonan, para magtapos yung problema nila, kailangan magbago siya o kaya magbago ako. Hindi po ganon. Wala sa asawa mo yung solution sa anumang problema nyo sa relasyon ninyong mag-asawa. At hindi din ikaw o tayo yung solusyon sa problema ng kung tayo yung asawa. Ang Panginoong Hesus po ang solusyon sa lahat ng ito. Ang paglalaan ng oras sa mga anak, maaaring magbuo yan ng matibay na relasyon sa pagitan ng magulang, ng parents at ng anak. Ang paglalaan ng oras para sa asawa, posible talaga na magpatibay ng relasyon sa mag-asawa. Pero hindi top priority ang asawa, ang anak o pamilya o ibang bagay ng higit sa pagpapahalaga kay Jesus. Yes, pahalagahan po natin yung ating pamilya. Pahalagahan natin yung lahat ng meron tayo ngayon. Pero, higit nating pahalagahan ay si Jesus. Bakit? Dahil siya ang ating buhay. At tandaan natin din itong mensaheng nakapaloob sa talatang ito sa sulat ni Apostle Paul, 1 Corinto chapter 6 verse 15. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Ang bawat mananampalataya itinuturing na sangkap ni Kristo. Particular yung paalala dito ni Pablo, ang ating katawan ay hindi dapat gamitin sa anumang immoralidad, sa anumang gawaing pagkakasala, sapagkat salungat yan ng kabanalan at kaugnayan kay Jesus. Ang katawan ay dapat gamitin sa mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ang pagiging bahagi ni Kristo o sangkap ni Kristo, nangangahulugan po ng pamumuhay na may disiplina at pamumuhay na may kabanalan. Ibig pong sabihin niyan, sa lahat ng ating gagawin, top priority po natin ay si Jesus. Hindi dumating si Jesus para magkaroon lamang tayo ng pamilya. Hindi dumating si Jesus para magawa lamang natin yung mga gusto lang nating gawin. Kundi dumating si Jesus para magkaroon tayo ng Jesus at dahil sa Kanya, dahil si Jesus yung buhay, pararamdaman natin yung kasaganaan ng buhay. Hindi yan, yung abundance of life, hindi yan material, hindi yan financial, hindi yan physical. Balikan natin yung ating main verse. Pumarito si Jesus para magkaroon tayo ng buhay. Muli, anong klaseng buhay yon? Sa Greek word po, yung life o yung buhay sa talatang ito, buhay na walang hanggan. Yan yung ibig sabihin dyan. Kaya kung itatranslate po natin or aayusin natin yung statement dito, pumarito si Jesus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Same meaning nung salitang buhay o life na ginamit din dito sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Everlasting life. So ayon po sa talatang ito, ganun din po sa binasa natin kanina sa John 14 verse 6 na sinabi ni Jesus, ang matatamo po natin ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya at yung buhay na matatamo natin ay si Jesus. Kasi siya yung buhay. Siya yung buhay na walang hanggan. At ito yung buhay na nagmumula sa Diyos. Ibinibigay sa atin ang buhay na ito, everlasting life, sa oras na pumasok tayo sa isang relasyon o nakipagrelasyon tayo kay Jesus. Ito po yung buhay na hindi nalilimitahan ng oras. Ito po yung buhay na hindi kayang tapusin ng pisikal na kamatayan ng tao. Ito yung buhay na hindi natin makukuha kahit tayo na yung pinakamabait, kahit tayo na yung pinakamabuting tao sa mundo. Hindi rin natin kayang bilhin yung buhay na sinasabi dito at hindi natin kayang pagtrabahuhan para magtamo tayo o magkaroon tayo ng buhay na sinasabi dito. Nung ipinanganak tayo, nagkaroon tayo ng physical na buhay.
nung sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus, binigyan tayo o nagkaroon tayo ng everlasting life, ng buhay na walang hanggan. Kung wala si Jesus sa akin ngayon, kung wala si Jesus sa iyo ngayon, buhay tayo physically, pero patay tayo spiritually. Ngayon po, kung babalikan natin itong John chapter 10, verse 10. Ang ino-offer ng Panginoong Hesus dito na buhay ay parehong tumutukoy sa John 14, verse 6 na tumutukoy kung sino siya. Siya ang buhay na walang hanggan. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang Panginoong Hesus ito. Meaning po, nung sinabi dito ni Jesus na ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay, ay ganito yung ibig niyang sabihin. Ako'y pumarito para magkaroon sila ng ako. Pumarito si Jesus para magkaroon tayo ng Jesus. Pumarito si Jesus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Para sa mga Hudyo po, napakahirap tanggapin yan. Lalo na nung araw na nakita nila na nakapako si Jesus sa krus. Hirap nilang tanggapin na yung tagapagligtas nila nakapako sa krus. Para sa kanila, ang Kristo na ipinako sa krus, katitisuran ng mga Hudyo. Kahihiyan para sa kanila. Kaya hindi matanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus. Ang hinihintay kasi nilang Savior, yung magbibigay sa kanila ng kalayaan mula sa Roman Empire. Yung hinihintay nila, isang tagapagligtas na magbibigay sa kanila o magbabalik sa kanila ng kapangyarihan, ng paghahari, at katanyagan na meron sila dati, yung mga Hudyo. Ang hinahanap nila na Savior, yung magbibigay ng mga bagay na kailangan nila at mga bagay na para sa kanila ay importante. Kaso hindi ganon yung dumating na Savior. Walang dalang ganong mga bagay o ganong mga regalo yung dumating na tagapagligtas. Dumating ang Panginoong Hesus, dala-dala niya yung kanyang sarili. Walang iba. At ang inaalok niya ay ang kanyang sarili. Walang iba. Sabi ni Jesus, dumating ako para magkaroon kayo ng ako. Walang iba siyang dala. Wala siyang ibang ipinangako sa pagparito niya. Dumating si Jesus para magkaroon tayo ng Jesus. Again, ang inaalok ni Jesus, ang kanyang sarili. Ang buhay na walang hanggan. Ito yung hanggang ngayon, hindi matanggap ng maraming tao. Kasi po, yung iba, tinatanggap ng ibang tao si Jesus para sa mga physical na benefits lang. Gusto ng mga tao si Jesus. Gusto nila kasi yung nakadikit na material na pagpapala mula kay Jesus, sumali po yun. Tayo ay mga Kristiyano, kaya po tayo ay konektado kay Jesus at sa kanyang ginawa para sa atin. Nawawala po yung halaga ng pagiging Kristiyano natin kung hindi natin nasusunod yung kalooban ni Jesus. Kaya po, mawawala ng halaga yung ating buhay kung hindi tayo nakaugnay sa ating Panginoong Jesus. So, uugnay tayo sa ating Panginoong Jesus, tanging kay Jesus. Hindi sa mga nakakabit na pagpapalang material, hindi sa mga nakakabit na pagpapalang pinansyal o kaya anumang bagay dito sa mundo. Tanging kay Jesus. Kung mahirap ang buhay at maraming problema at maraming luha at maraming kabigatan at ikaw ay na kay Kristo at nananatiling kay Kristo, mabuti pa rin yung buhay mo. Kung maginhawa yung buhay mo at ikaw ay na kay Kristo, mabuti yun. Ano man yung nararanasan mo ngayon, kung ikaw ay na kay Kristo, parehong mabuti. Yun yung mahalaga. Yun yung definition ng buhay. Jesus. May Jesus. Parehong mabuti. Ano man yung nararanasan mo ngayon, hanggat meron kang Jesus at ikaw ay na kay Jesus. Kasi po, at the end of the day, yung buhay na meron tayo ngayon, anumang buhay, anumang bagay na meron tayo ngayon, magtatapos yan. Ang tanging bagay na mahalaga ay kung tayo po ay na kay Kristo. Sabi po dito, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Again, hindi material na bagay yung ino-offer dito ng Panginoong Hesus. Ang kasaganaan dito ay yung abundantly, hindi material o mga bagay na temporary yung ino-offer niya dito. Yung ino-offer noon
ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo at ang ino-offer sa atin ngayon ng Panginoon ay hindi mga material o mga temporary na mga bagay lamang. Hindi kayamanang pinansyal ang ino-offer ng Panginoong Hesus. Kung nakakayaman lang po yung pamumuhay ayon sa gospel, bakit may mahirap pa ding mananampalataya o mahirap na Kristiyano? Bakit mahirap pa din yung mga nagpapagal? Bakit mahihirap pa din yung mga naglilingkod sa Panginoon? Sa material at financial na aspeto, bakit naghihirap pa din? Bakit may mahihirap pa din? Yung salita ng kasaganaan or abundantly, yung Greek translation po niyan, perison. Ibig sabihin, super abundant o kaya overflowing o kaya excessive. Tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus na sa Kanya lamang natin talaga mararanasan yung satisfaction, yung pakiramdam na may kasaganaan, na super abundant. Hindi sa mga bagay o kung may nakakabit man ng material na sinasabing pagpapala. Ang more abundantly, yung may kasaganaan, ito po ay hindi sa material. Sa Panginoong Hesus natin mararamdaman yung nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos at biyaya ng Diyos para sa atin. Tinuturuan po tayo dito na kung papipiliin tayo, lagi po nating piliin si Jesus. Na hindi natin hahanapin sa ibang mga bagay o kaya sa kasalanan yung kagalakan, yung pleasure, yung satisfaction natin. Ang kasaganaan na sinasabi po dito, sapat na sapat para sa lahat ng tao, si Jesus. Sagana, nakasya o sakop lahat ng mga makasalanan mula pa ng likhain ng mundo hanggang sa magtapos ang mundong ito, sapat at sagana sa lahat si Kristo. Kaya yung kasaganaan dito, si Jesus mismo. Paano tayo binigyan ng Panginoong Hesus ng abundant life? Ang sagot po sa kasunod na verse. John chapter 10 verse 11. Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ginawa ni Jesus na masagana yung ating buhay sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang sariling buhay. Muli ulitin ko po, ang kasaganaan dito ay hindi sa mga material na bagay dito sa lupa. Ipinakikilala dito ni Jesus yung kanyang sarili na good shepherd, mabuting pastol. Hindi niya yan inimbento o kaya hindi niya basta sinabi lang na siya yung good shepherd. Tinawag ni Jesus ang sarili niya bilang mabuting pastol, referring po sa Ezekiel chapter 44, kung saan ginamit ng Diyos yung title na mabuting pastol. Basahin po natin yung Ezekiel chapter 34, verse 11 hanggang 15 po ito. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at aking pagmamalasakitan sila. Kung paanong hinahanap ng pastol ang kanyang kawan kapag ang ilan sa kanyang mga tupa ay nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako ng kanilang pinangalatan sa araw na maulap at makapal na kadiliman. Verse 13, aking ilalabas sila sa mga bayan. Titipunin ko sila mula sa mga lupain at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. Pakakainin ko sila sa mga bundok ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig, at sa lahat ng tinatahanang dako sa lupain. Sa 14, aking pakakainin sila sa mabuting pastulan, at ang matataas na bundok ng kataasan ng Israel ang kanilang magiging pastulan. Dooy mahihiga sila sa mabuting lupaing pastulan at sa matabang pastulan ay manginginain sila sa mga bundok ng Israel. At sa verse 15 po, ako mismo ang magiging pastol ng aking mga tupa at sila'y dadalhin ko sa kapahingahan, sabi ng Panginoong Diyos. Ang salitang pastol po, common metaphor yan na tumutukoy sa isang hari na iniingatan niya yung kanyang mga nasasakupan tulad ng pag-iingat ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Kaya nang sabihin ni Jesus na siya ang mabuting pastol, sinasabi niya
na siya yung katuparan ng sinasabi dito sa Ezekiel chapter 34, na siya yung Diyos na may kakayahang magligtas, may kakayahang mag-alaga, at may kakayahang manguna sa bawat tupang nagtitiwala sa Kanya. Mabuting pastol, una sa mga Hudyo at kasunod ay sa mga Hintil. Sabi po dito, ako mismo ang magiging pastol ng aking mga tupa. Ang katuparan nitong sinasabi dito sa Ezekiel chapter 34 ay dito sa John chapter 10 verse 11. Ako ang mabuting pastol. Kaya lang, parang wala namang sense na kung mamamatay yung pastol, paano siya naging mabuti? Kapag namatay yung pastol, di lalong napahamak yung mga tupa kasi wala nang magbabantay sa kanila, wala nang mag-aalaga, wala nang magpo-protection sa kanila. Ganito po natin titingnan ng mas makita nating mabuti na mabuting pastol nga po talaga si Jesus, lalo na kung ibibigay niya yung kanyang buhay para sa mga tupa. Kung mababaw natin titingnan, paano siya naging mabuti? Mamamatay siya. Mabuting pastol po talaga si Jesus, lalo na kapag binigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yung mga tupa po kasi, ganito yung default nila. Ang mga tupa, hindi nila alam na diretso sila sa katayan. Kumbaga, automatic wala silang ibang pupuntahan kundi para katayin. Ganon din po yan sa atin. Automatic din po, dahil tayo ay mga makasalanan, ang patutunguhan natin din ay katayan o kaya kamatayan. Tulad sa mga tupa, hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili. Wala tayong magagawa. Ang nag-iisang solusyon para hindi na tayo katayin, para hindi na tayo mapunta sa kamatayan, ay yung mayroong mamatay para sa atin. Yung may aako ng position o kaya ng dapat na mararanasan natin. Ginawa ni Jesus ang hindi kayang gawin ng mga nagdaang hari. Ginawa ng Panginoong Jesus yung hindi kayang gawin ng mga nagdaang pastol ng Israel. Ipinakita ni Jesus kung sino yung tunay na nagmamahal sa kanyang mga tupa. Kaya po merong gospel o kaya merong mabuting balita. Dahil meron tayong mabuting pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Na sa halip na tayo po o yung mga tupa yung mamamatay, ibinigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. At darating po yung araw, titipunin ng Panginoong Hesus yung lahat ng kanyang mga tupa mula sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At kung ikaw po ay isa sa mga tupa ng Panginoong Hesus, maririnig mo ang pagtawag niya. Ang totoo po, tinatawag lagi ni Hesus ang kanyang mga tupa sa pamamagitan ng Biblia. At kung tayo nga po ay kabilang sa mga tupa ng Panginoon, dapat pinapakinggan natin yung tinig ng ating mabuting pastol. Sabi po sa verse 3, dito pa rin sa Juan chapter 10, pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid papalabas. Tinatawag ng mabuting pastol ang pangalan ng kanyang mga tupa. Imagine po, tatawagin ng mabuting pastol mo yung pangalan mo. At ang mga tupa, pinapakinggan ang tinig ng mabuting pastol. Naparito si Jesus para magkaroon tayo ng buhay. Para magkaroon tayo ng Jesus. At pakaisipin po natin ito. Muling babalik ang Panginoong Jesus at tatawagin niya ang pangalan mo. Si Jesus na isinilang bilang tao, nangaral ng salita ng Diyos, pinahirapan, napako sa krus, namatay, at muling nabuhay, muling babalik para kunin niya yung kanyang mga tupa, muling babalik para yung mga sumasampalataya, para yung mga nakikinig at sumusunod sa kanya ay kukunin niya. Ngayon po, habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, habang hinihintay sa buhay nating ito, habang hinihintay natin ang
muling pagparito ng mabuting pastol. Pakinggan natin ang kanyang tinig sa pamamagitan po ng patuloy na pag-aaral ng Biblia. Pumarito si Jesus para magkaroon tayo ng buhay. Yung buhay na yon, buhay na walang hanggan. At sa buhay nating ito, ipamuhay natin ang buhay na kaloob sa atin ng Panginoon. Ang buhay na meron siya. Sa buhay nating ito, yung buhay na kaloob niya ay buhay na meron siya, buhay na nasa atin si Jesus, at tayo po ay naka Jesus. Tanggapin siya bilang ating mabuting pastol. Mabuting pastol na nagmamalasakit sa ating kapakanan at kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang Panginoong Hesus po ay pumarito upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ito po ang mensahe ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsama hanggang makatapos tayo sa ating aralin. Tayo po ay muling manalangin.